Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kapanalig, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, para tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga nagagawang mga kasalanan, magbalik loob tayo sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating managagawang mga kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming pagkilala na ang iyong anak para sa aming nabuhay talaga. Kami naway maging kasalo niya, pakundangan sa pag-ibig ng Espiritong kanyang padala, sapagkat siya ang tagapamagitan, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat
para sa mga sinagoga sa Damasco, upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat nasubasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka at pumasok sa lungsod. Sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig, ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mata, ngunit hindi siya makakita, kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain. "Ananias, ano po yun, Panginoon?" Tugon niya, "Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita kanyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga banal sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. At ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. "Kapatid na Saulo," wika niya, "pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo." Pagdakay, may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw na kasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos, wika niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa.
Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapanalig ni Kristo. Sa tagpong ito, sa panyaya natin mga pagbasa natin na pakinggan, ngayong Biyernes sa ikatlong linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya sa tagpong ito, sa unang pagbasa, matutunghayan natin ay yung encounter ni Saulo, no? Sa ating Panginoong Hesus, na kung saan ay makasisilaw, no? Kaya napasubasub siya, no? Na kung saan ay gusto ni Saulo na wakasan, no? Sirain ang simbahan na tinayo ng ating Panginoong Hesus, no? Pero matutunghayan natin ay makikita natin yung kanyang pagbabagong buhay, na kung saan mula sa pagiging taga-usig at dahil naranasan niya yung karanasan na ito, na kung saan nagbago, no? Kung paano siya na-convert, no? Na kung saan ay sabi nga ay 3 araw siya nabulag, no? 3 araw siyang hindi kumain, hindi uminom, no? Kaya matutunghayan natin na nung naman siya ay pinatungan ng kamay ni Anias,
ay matutunghayan natin ay gumaling siya. So ito na yung pagbabagong buhay na kung saan siya ay naging masugid na tagasunod ng ating Jesus, tagapagtanggol ng pananampalataya at nagpapahayag siya tungkol sa ating Jesus bilang anak ng Diyos. No? Na sa pamamagitan niya ay mayroong kaligtasan naghihintay. Kaya makikita natin na kung paano na siya ay nagiging kasangkapan, kung paano siya ay binubusog na ng salita ng ating Panginoon Jesus, na siya ay magiging kabahagi ng misyon na ipalaganap yung salita ng Diyos. Kaya matutunghayan natin na sa tagpong ito, sa ating Ebanghelyo, ay tampok sa unang bahagi ay yung mga Hudyo na panay sunod ng sunod sa ating Panginoon dahil sila man ay nakakain din ng tinapay. Yung naging saksi sila sa mga kababalaghan ng ating Jesus, pero matutunghayan natin ang kanilang wala pa sila masyadong pananampalataya. Gusto kasi ng ating Jesus na mag-level up sila, na tanggapin si Jesus na bilang tunay na pagkain. Na ibinibigay niya kung paano ang pagkain na ating kinakain bilang mga tao ay mahalaga para tayo lumakas, magkaroon ng buhay, ay matutunghayan natin na ang iniaalok natin po ay higit pa doon. Dahil ang hatid nito ay buhay na walang hanggan. Kasi katulad ng ipinapahayag na ating Pasos, sabi niya, ang inyong mga ninuno, nung naroon sila sa ilang, bago sila makarating sa pinangako ng Diyos, ay matutunghayan natin na sa kanilang paglalakbay, nagutom sila, pero pinadalhan sila ng pagkain, yung mana, galing sa langit. Pero bagamat sila'y kumain, pero sila'y namatay din. Pero ngayon, talagang si Jesus, binibigay niya ang kanyang sarili bilang pagkain. Siyempre, yung unang bahagi, talagang binibigyan pansin na yung kanyang katawan, talagang inialay niya sa krus. Yung kanyang laman na kung saan ay pinako sa krus, tapos yung dugo na kung saan kanyang ibinubo para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan, talagang ibinigay niya ito para sa ating lahat. Pero matutunghayan natin, ito naman ay yung pangalawang bahagi, magbibigay ng malalim din na pakikipag-ugnayan ang ating Panginoon. Dahil sa banal na Eucharistia ay talagang tinatanggap natin siya sa tinapay at alak, na kung saan ay ito yung kanyang ibinabahagi niya sa bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Kanya, na kung saan kapag kinakain natin, tinitikman natin, nagiging kabahagi siya ng ating katawan at magiging pagkain natin sa ating paglalakbay sa buhay na ito, na kung saan ang ating Panginoon ay talagang tunay tayo nagiging kaisa. Kaya sa tagpong ito, magiging kaisa din tayo para maging pagkain din para sa iba. Kung paano ang ating Panginoon ay naging pagkain na tinatanggap natin sa tuwing tayo ay nagsisimba, nagiging kabahagi tayo sa banal na Eucharistia na ibinibigay ng ating Panginoon ang kanyang sarili bilang pagkain, tayo din, part na maging hamon din sa bawat isa sa atin, yung ipinakitang halimbawa at kung paano ang ating Panginoon inialay ang kanyang buhay, at para maging pagkain din para sa iba, ay ganun din yung nais mangyari din ng ating Panginoon, na tayo din ay maging pagkain din para sa iba. Na tayo ay maglilingkod, tayo ay magbabahagi ng ating oras, ating panahon, at kung anong mayroon tayo para sa ating mga kapatid. Dahil kapag nararamdaman nila, nararanasan ang mga bagay nito, so nagiging instrumento rin tayo ng pagpapagaling. At kung paano din nila nararanasan
ang presensya ng Diyos. At syempre, dahil naranasan nila yung pagmamalasakit at kung paano sila kinalinga at kung paano din sila pinagaling, sila din ay magiging kabahagi din na kung saan kailangan nila rin magpatotoo at kailangan din sila kung anong tinanggap nila ay yun din ang kanilang iba binabahagi. Kaya sa tagpong ito, yun ang panyaya at panawagan sa bawat isa sa atin. Nawa, every time tayo nagsisimba, every time tayo tumatanggap sa banal na Eucharistia, lalo tayong lumago sa ating pananampalataya, sa pakikisa sa ating Panginoon na nag-alay para maging pagkain para sa lahat. Amen. Ibinigay sa atin ng Ama ang kanyang anak bilang tunay na pagkain at tunay na inumin sa hapag na ito. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo ang pinagmumulan ng bagong buhay. Sa bawat panalangin nating itutugon, Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang simbahan naway lumago sa pagpapahalaga sa Eucharistia bilang tinapay ng buhay sa pamamagitan ng mas mataimtim na pagdiriwang ng banal na misa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Bilang isang pamayanan, nawa hindi natin ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus higit na manalig sa Diyos araw-araw kahit sa ating mga kahirapan at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga pamilya, lalo ng ating mga anak, naway lumago sa mga biyayang dulot ng patuloy na pagtanggap ng Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga may sakit, naway palakasin ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ng kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Ang mga mahal natin sa buhay na yumao, naway magkamit ng buhay na walang hanggan na ipinangako ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Para sa ating bagong Santo Papa, Leo, ika-14, naway patatagin siya sa kanyang paglilingkod sa pagtataguyod ng katawan ni Kristo sa pagkakaisa, pag-ibig at sa kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo ang aming buhay sa pamamagitan ng Eucharistia. Kalakip ng ating mga personal na mga kahilingan na pinatutungkulan ng misang ito, Ama naming nasa langit, ibinigay mo sa amin ang katawan at dugo ng iyong anak bilang pagkain at inumin sa aming paglalakbay. Marapatin mo na sa aming pakikipag-isa sa Kanya, kami ring lahat ay magkaisa bilang mga bahagi ng Kanyang katawan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang gamit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong ibahalay sa'yo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan,
Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyos sanang kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ni Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at matabuhay, iligtas mo kaming tanan, Noong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo 14 na aming papa at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawang pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pag-upuri si kararangal mo sa pamagitan ng anak na ay Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling man nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang pinanabikan, dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Alis ng mga kasalanan
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang Kristo ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga ininyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan na ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamagitan niya, kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Patalastas, ang Veritas Eucharistic Advocate at ang Kapanalig Community ay magkakaroon ng Jubilee Pilgrimage sa Bataan. Amin kayong inanyayahan na sumali sa ating pilgrimage na gaganapin sa May 22, 2025.
Kung kayo ay isang Veritas Eucharistic Advocate at kapanalig member, ito ay nagkakahalaga ng 3,000. At kung hindi naman, ay 3,200. Para po sa inyong mga katanungan at pagpapalista, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931 o local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Naji. Maraming salamat po. Muli po sa inyong lahat, mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo, taglayang pag-ibig, kapayapaan upang ang ating Panginoon Hesus na muling nabuhay ay paglingkuran. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Sinawit kayo sa Panginoon. Alleluia. Magsinawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka